at alitaktak. Nahamos ay sinulat ni Dr. Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Villalonga, si Amumunggo at si Ipot-Ipot. Ang pabulang ito ay isa lamang sa kalipunan ng mga Bisaya na naglalarawan ng paglalaban sa pagitan ng maliliit na insekto at malalaking hayop. Huwag maliitin ang maliliit dahil may magagawa silang di magagawa ng malalaki. Isang gabi, naglalakad si Ipot-Ipot. Patungo siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang mamaraan siya sa tapat ng bahay ni Amumunggo, tinanong siya nito, "Uy, Ipot-Ipot, bakit lagi ka madala ng ilaw?" Sumagot si Ipot-Ipot, "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Oh, duwag ka pala." Ang panguuyan ni Amumunggo, "Hindi ako duwag." Nagagalit na sagot ni Ipot-Ipot, "Kung hindi ka duwag, at bakit lagi ka madala ng ilaw?" Ang pang-asar ni Amumunggo, "Dadala ko ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin, ay makikita ko sila kaagad. Nang sa gayon, ay pagkalog ko ang aking sarili." Ang tugon ni Ipot-Ipot, tumawa naman na kasi Amumunggo. "Duwag ka, duwag!" Kinabukasan, maaga ito gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dala-dalang ilaw si Ipot-Ipot ay dahil duwag ito. Kaagad na umanak sa buong bayan ang balita. Nang mabalitaan ito ni Ipot-Ipot, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amumunggo. Gabi noon, at natutulog na ang gorilla. Ngunit, itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay gumising. "Hoy, gorilla! Bakit pinamamalit ang duwag ako? Upang mapatunayan ko sa'yo hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa plaza, sa susunod na linggo ng hapon. Mayroon ka ba mga kasama?" "Wala!" sigaw ni Ipot-Ipot. "Pupunta akong mag-isa!" Nangiti si Amumunggo sa tinura ni Ipot-Ipot. Dihil, maliit na insekto ang humahabol sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaktak. "Hintay kita sa plaza sa susunod na linggo. Sa ganap, ay kaalis ng hapon. Magsasalang mo dahil magsama ang 5,000 mga gorilla mas makita sa akin." Sinabi ito ni Amumunggo upang takutin ang alitaktak na sa pakiwari ay nasisiraan ang ulo. Ngunit, sumagot si Ipot-Ipot, "Di ko kailangan kakampi. Dadating ako mag-isa. Paalam." Dumating ang araw ng linggo. Bago pa mag-ikaanin ng hapon, nagtipo na ang mga dabuhalang gorilla sa plaza. Ngunit, nadadhanan nila ang alitaktak na naghihintay sa kanila. Maya-maya, tumunog ang kampana ng simbahan. Bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal, iminungkahi ni Ipot-Ipot sa mga gorilla na magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Ipot-Ipot na nakahanda na siya. Inutusan ni Amumunggo ang kanyang mga kasama na umanay. Pumwesto siya sa una bilang pagpapakilala siya ang pinuno ng mga ito. Tagling lumipad si Ipot-Ipot sa ilong ni Amumunggo at inilawan niya ito. Inampas ng kasunod na gorilla si Ipot-Ipot na kaagad na nakaalis. Kaya, ang tinamaan ng gorilla ay ang ilong ni Amumunggo na halos ikinamatay nito. Tumapo si Ipot-Ipot sa ilong ng pangalawang gorilla. Inampas ng pangatlong gorilla si Ipot-Ipot na kaagad na nakalipad. Kaya, ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa.
lumalipad. Muli, namatay ang pangatlong gorilla. Dahil sa lakas ng pagkakaampas ng ika-4 na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang sa umungko na lamang ang natirang buhay na gorilla na hindi makagulapay sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Ipot-Ipot. Nagpatawarin na at huwag patayin. Pinatawad naman ito ni Ipot-Ipot. Ngunit simula nung hapong iyon, nagkaroon ng malaking takot ang mga gorilla sa Alitabtab. Huwag kaliitin ang maliliit dahil may magagawa silang di magagawa ng